to everyone, most especially to our brethren in the body of Christ, and also to our GCA family who are eagerly waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. So po magandang gabi mga kapatid, and this is our first theological forum na kung saan ay magbibigay daan upang masagot po ang ilang mga katanungan from our brethren na nag-aantay po sa ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. At salamat po sa nagbuo po nitong ating pong ministry sapagkat marami pong mga katanungan talaga po sa body of Christ patungkol po sa second coming of the Lord Jesus Christ. Lalo na po sa panahon natin po na meron po tayong pandemic. At dito po mga kapatid, I'd like to share to you the importance of the second coming of the Lord Jesus Christ this evening. I'd like to read the main text, the given text po na ating pong babasahin mga kapatid. This is the 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 up to verse 18. But I'd like to read the two verses. Ito pong verse 16 up to verse 17. The focal points of our text. So ang sabi rito mga kapatid, for the Lord Himself will descend from heaven with a cry, a command, with the voice of an archangel, with the sound of trumpet of God. And the dead in Christ will rise first, then we who are alive, who are left, will be caught up together with Him, and the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. So salamat po sa pagkabasa po ng salita ng Panginoon at nawa po tayo po'y pagpalain ngayong gabi sa ating pong talakayin. Now, the importance of Christ coming. Marami po mga kapatid ang nagsasabi na ang ating Panginoong Hesukristo ay dumating na. Marami pong mga nagprophesy o mga nagsasabi na dumating na si Jesus Christ. Marami naman po ang nagsasabi na hindi na siya darating sapagkat si Kristo daw po ay nasa puso na ng mga Kristiyano. So, marami po kayong maririnig mapapanood sa YouTube, iba't ibang klase mga theologian, mga scholars na nagsasabi po ng iba't ibang paniniwala patungkol sa second coming of the Lord Jesus Christ. Now, ano po ang nangyari kung si Kristo po ay dumating na or kung ano po ang mangyari kung si Kristo po ay hindi na darating? So, ipapakita ko po dito mga kapatid yung aking pong point of discussion about the importance of the second coming of the Lord Jesus Christ. Now, the first one, mga kapatid, na aking pong ipapakita sa inyo, yung pong the second coming of Jesus Christ will give us hope. Ang second coming po ng ating Panginoon, mga kapatid, ay magbibigay po ito sa atin ng pag-asa. So, kanino po ito magbibigay ng pag-asa? Ang sabi dyan, hope for all the believers who have fallen asleep. That is in verse 14 to verse 16. Magbibigay po ng pag-asa ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang second coming, magbibigay ng pag-asa dun po sa mga namatay ng mga saints, mga kapatid. Saan nag-start? Start po yan sa panahon po ng early church. Ang una pong namatay pong Kristiyano ay the first Christian martyr ay si Esteban, mga kapatid. Mula kay Esteban hanggang kila Peter sa mga disciples, sa 12 disciples, hanggang sa mga sumunod na po sa church fathers, hanggang sa mga apologists, hanggang sa ating kasalukuyan mga kapatid, lahat ng namatay ng mga born-again Christians, mga Kristiyano pong tumanggap kay Jesus Christ, sila pong lahat ay nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid. Napakalaki po ng gampanin nung pong kahalagahan ng pagparito ng ating Panginoon muli, second coming ni Jesus Christ, sapagkat doon po lamang magkakaroon ng resurrection of the dead for the Christian saints. Sabi dyan mga kapatid, for they will resurrect from the dead like Jesus Christ in verse 14. Now, pagdating ni Jesus Christ mga kapatid, ang lahat ng namatay na mga Christians na may pananampalataya kay Jesus Christ, doon lamang po sila mariresurrect from the dead. So, ibig sabihin, from the time of Esteban, yung pong time of New Testament time, until now, wala pa pong nangyaring resurrection of the dead sa New Testament. Sapagkat sa Old Testament po, mayroon na pong resurrection of the dead nung si Jesus Christ inilibing at siya po'y muling nabuhay. Isinama po ni Jesus Christ yung Old Testament saints na nabuhay po mula sa mga patay. So, mula po sa mga disciples until now mga kapatid ay wala pa pong Kristo na dumating, hindi pa po naganap ang second coming,
Kaya po, umaasa po ang napakarami pong nailibing ng Kristiyano sa kasalukuyan na sa pagbabalik ni Jesus Christ, doon pa lamang sila magkakaroon, mga kapatid, ng resurrected body or ma-resurrect from the dead. For they will resurrect from the dead like Jesus Christ. For they will possess, sabi ron sa verse 14, for they will possess glorified body or heavenly body. Ang cross-reference po natin dyan ay 2 Corinthians o 1 Corinthians chapter 15, beginning from verse 54 to 55. So mga kapatid, ang una pong kahalagahan na si Jesus Christ po ay babalik muli, magbibigay sa atin ng pag-asa. Anong klaseng pag-asa, mga kapatid? Pag-asa po na kung saan ay mariresurrect po ang mga patay mula sa kanila pong pagkahimlay. Pangalawa, mga kapatid, magbibigay po ng pag-asa, mga kapatid, sapagkat magkakaroon ng glorified body ang mga Kristiyano po na nananampalataya kay Jesus Christ sa muling pagparito ni Jesus. Kaya wala pa pong nagkaroon po ng glorified body sa ating kapanahunan. Kahit sila Paul, sila Peter, sila John, mga kapatid, ay nag-aantay pa rin po sa pagbabalik ni Jesus Christ until now kasi wala pa silang glorified body. So ganun po kahalaga ang pagbabalik po ng ating Panginoon. Number 2, mga kapatid, ang second coming po ng ating Panginoon ay will give us the assurance of our salvation. And that is in verse 13 to verse 17. Magkakaroon po ng total assurance of our salvation, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo ay mapapatunayan po na si Jesus Christ ay buhay. Yan. Buhay po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, makikita po natin sa talata from verse 13 to verse 17, mga kapatid, meron pong nakasulat dyan, Christ Resurrection. Bakit po may babalik? Kasi may Kristo pong nabuhay mula sa mga patay. At pagkatapos po ni Kristo pong nabuhay mula sa mga patay, siya nangako na siya po ay babalik. Kaya po, meron pong Christ Return o Christ Resurrection. Pangalawa po ay meron pong nakasulat ng Christ Return. Verse 16 and verse 17. Dahil buhay ang Panginoon, mayroon pong babalik. Nangangako siya babalik. Then, sabi sa verse 17, sa kanyang pagbabalik, magkakaroon po ng Christ reunion to the believers. So, mga kapatid, mahalaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. Mahalaga na tayo po ay maniwala o tanggapin natin ang doktrina pong ito na si Kristo po ay muling babalik upang magkaroon po ng pag-asa ang ating mga kapatiran po na nahimlay na, at upang magkaroon ng pag-asa po at kaligtasan ang mga kapatiran po nating nailibing na pong matagal na, mga kapatid, at magkakaroon po ng glorified body. So magbibigay sa atin ng assurance ito ng ating kaligtasan. Kasi mga kapatid, hindi lamang po ang mga namatay na ang magbibigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon, pati tayo mga buhay. Ang sabi rito, mga kapatid, ni Apostol Pablo, ang mga buhay, sabi sa verse 15, 16, and 17, tayo mga buhay, pag dumating ngayon si Jesus Christ, mga kapatid, magkakaroon tayo ng pag-asa. Bakit? Tayo po ay babaguhing anyo. Tayo po ay in a twinkling of an eye. Sabi roon, magkakaroon tayo, mga kapatid, ng totally changed. No? Magkakaroon tayo ng glorified body. Yung katawan natin ito na nagkakasakit, katawan natin na papasukin po ng virus, mga kapatid, ay hindi na po mapapasukan to ng virus, hindi na po ito magkakasakit sapagkat magkakaroon tayo ng glorified body. Kaya pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay magbibigay po ito ng pag-asa, hindi lang sa mga patay, bagkus sa ating pong mga buhay na mayroon pong pananampalataya kay Jesus Christ. Because Christ will return, okay? Christ already resurrected from the dead, and Christ, okay, magkakaroon po ng reunion to the believers. Kasi mga kapatid, ang second coming po ay mayroon pong 2 stages. Ang una pong stage niyan, mga kapatid, ay yung pong the rapture of the church. Rapture of the church, ang sabi roon sa verse 17, mga kapatid, 16 and 17, pagdating ni Jesus Christ, hanggang alapaap lamang po ang ating Panginoon, hindi pa po siya lalapag dito sa daigdig. Hanggang alapaap lang, susunduin po ang lahat ng mga Christians, mga kapatid, all over the world, both the living and the dead, susunduin po ng ating Panginoon at magmimit po tayo sa air, sa cloud, mga kapatid, at dadalhin tayo ng Panginoon sa heavenly places. At napakaganda po ang kaganapan po na mangyayari po ito, mga kapatid. This is a big event na mangyayari po sa Christian world, mga kapatid. At napakaganda po sapagkat si Jesus Christ ay na-resurrect from the dead, Jesus Christ will return, and Jesus Christ will have a reunion to the believers. Magkakaroon po tayo ng reunion, mga kapatid,
for all the believers, okay, yung mga buhay at yung mga patay, magkikita-kita tayo sa mga ulap. That is the second coming of the Lord Jesus Christ. Okay? At ang pangatlo po at panghuli, mga kapatid, His second coming will give us encouragement. Sa panahon po natin ngayon, napakarami pong na-discourage na. Naiba na nga pati mga doktrina eh. Sa panahon ngayon, ang sabi nila, wala nang Kristong darating. Ang iba naman, dumating na si Kristo. Mga kapatid, ang second coming of Jesus Christ ay magbibigay sa atin ng encouragement. Kaya sabi sa verse 17, encourage one another with this word. Ang sabi roon sa verse 16, verse 13, huwag magulumihanan ng inyong mga puso katulad ng hindi mananampalataya, upang huwag kayo masyadong malungkot. Dapat po na i-encourage tayo mga kapatid, na sa panahon pong ganito na maraming namatay, maraming natanggal sa trabaho, marami pong nawala ng business, sa panahon ganito mga kapatid ay magbibigay tayo ng encouragement sa ating mga kapatiran na iyan na. Nangyari na po ang pandemic, nangyari na po ang signs, one of the signs of the coming of the Lord Jesus Christ. Ayan na po, malapit na po dumating ang ating tagapagligtas. Bakit kinakailangan dumating talaga si Jesus Christ mga kapatid? Pahirap ng pahirap po ang kalagayan natin sa buong daigdig. Yung pagsuotin ka lang ng face mask mahirap na mga kapatid. Yung pagsuotin ka ng face shield, napakahirap na po. Patindi pa po ng patindi. Ang sabi ng banal na kasulatan, kapatid, patindi pa ito ng patindi. O kaya kinakailangan po natin talagang i-sure natin at tayo po ay manampalataya na si Kristo po ang ating dakilang pag-asa ibabalik, mga kapatid. Huwag tayo maniwala doon sa nagsasabing hindi na sa babalik. At huwag tayo maniwala doon sa nagsasabing bumalik na. So si Kristo po hindi pa bumabalik, pabalik pa lang, anytime from now, pwede na po siyang bumalik mga kapatid. At ako po ay excited sa kanya pong muling pagparito. Ano po ang sinasabi ni Matthew, mga kapatid, patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon? Ang sabi nito, for Matthew, the second coming of Jesus Christ is the salvation to those who remains in Christ until the end. That is in Matthew chapter 24, verse 14. Okay, for Matthew, the second coming of Jesus Christ is the salvation to those who remains in Christ until the end. Now, for John the Beloved, the second coming of Jesus Christ is the fulfillment of His promise to all the believers that He will prepare mansion in heaven. That is in John chapter 14, verse 2. And Apostle Paul, second coming of Jesus Christ is the blessed hope to every Christian, both the living and the dead. Now, I just want to end my point of discussion about the importance of the coming of Jesus Christ, my beloved brother and sister. Ang sabi rito, 2,000 years ago, when Jesus Christ said to His disciples in John chapter 14, verse 2 to 3, that in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, for I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, for where I am, you may be also. Mga kapatid, ang sabi rito, si Jesus Christ po ay babalik. He prepares a mansion in heaven for the house of Jesus Christ in heaven, and my Father's house, sabi niya, for my Father's house are many mansions. Magpiprepare po ng mansion ng ating Panginoong Hesus Kristo. Now, mga kapatid, I am convinced, and I believe, with the assurance of God's Word, and with the conviction of the Holy Spirit, that Jesus Christ will come back very soon. Napakalapit na po ng kanyang pagbabalik. Kung si Kristo po ay hindi babalik, wala pong pag-asa ang mga born again, ang mga Kristiyano po worldwide. Walang pag-asa ang mga patay na namatay kay Christ. Kung si Jesus Christ ay hindi magbabalik, wala tayong pag-asa lahat, mga kapatid. At ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, beginning from verse 1 hanggang verse 12, ang Panginoong Hesukristo, pag hindi siya muling nabuhay mula sa mga patay at hindi siya babalik, mga kapatid, walang kwenta ang ating pananampalataya. Pero ang good news, mga kapatid, napakalapit na pong bumalik ng ating Panginoong Hesukristo. At sa tuwing mayroon pong ganitong pangyayari, mga kapatid, nagsasabi lamang ang ating Panginoon at naisipahawatig ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay malapit na pong magbabalik. Kaya naman po, napakahalaga po ng ating pong paniniwala
Napakahalaga po ng ating pong pananampalataya na si Jesus Christ po ay muling babalik, mga kapatid, upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan, upang tayo ay magmana po ng glorified body, upang tayo po ay magkaroon ng assurance ng ating pananampalataya, ng ating kaligtasan. Na ang ating kaligtasan, kapatid, nakasalalay kay Jesus Christ. Na kay Jesus Christ po may buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kay Jesus Christ po, mayroon tayong tiyak na lugar na pupuntahan sapagkat sabi niya, nag-prepare siya ng mansion sa langit na atin pong titirhan, mga kapatid. Now, lumalaman po ang sitwasyon dito sa daigdig. Don't worry, Jesus Christ, your Savior, will come back very, very soon, mga kapatid. Napakabuti po ng ating Panginoon. And I'm excited also for the coming of the Lord Jesus Christ. Ako po'y naghahantay sa ating Panginoon. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid.